na-encourage tayo ni Ezra sa pagtulong-tulong na makabili ng church lot. Gusto ko lang i-report ito sa inyo, no? Hindi ko na-report nung last mentoring namin. Yung pangbili natin ng lupa, actually nag-start lang tayo mag-ipon ng seryosong pag-iipon. Kasi no, nag-try tayo, pinagamit natin para magkaroon tayong second floor. So ngayon talaga focus sa pang-lote. Nung March 9, nag-start lang tayo ng January, yung Seed of Faith, January 2024. Tama ba ako? Yeah. So as of March 9, ang pera ng for church lot ay 340,489. March 9, 340,489. Then as of April 7, naging 358,258. So sa loob ng isang buwan ay may pumasok na 18,000. So nagpapasalamat ako doon sa maliban sa tithes ninyo, offering, hindi nyo kinalilimutan yung mag-ambag para sa church natin. I hope naiintindihan natin ito. Now, kung ang mind mo ay para rin sa future ng family mo, anak, then dapat pinag-iisipan mo saan sila magsisimba after 10 years from now, 5 years from now, pag wala na tayo. So mas maganda, meron talaga tayong masasabi natin, church, sariling atin, and komportabling lahat. And ang maganda, may ambag ang lahat. Kaya ang challenge nga natin ay nawa, no, bawat isa sa atin, lalo mga magtatrabaho, maka isang square meter man lang ang ma-donate mo sa isang taon. So magkano yon? That's 7.5. Kung i-divide mo sa 12 months, hindi na ganun kalaki. Di ba? So mga 500, 600, tama ba ako? 600 the most per month. Then yung isang square meter, actually na yan. Actually, no, kung yung iisipin, dyan din tatayo yung pamilya mo. So kung sa loob ng 3 years, mabibili nating lote, na makakapag-contribute ka ng 3 square meters. Siguro sa isang 3 square meters, kasya na siguro. Kung 10 kayo sa isang pamilya, palagay ko kasya na yung 10 sa 3 square meters. So, sinisimplify lang natin, ang ano na lang ay mapil natin. Kaya mahalaga, in-encourage ko yung mga tumatayo dito, parati nyo i-promote ang maliban tithes and offering, yung pag-contribute monthly ng church lot. Then of course, meron pa tayong first fruit. Kasi, ang natural pagka narinig natin, hindi mo kagad-agad nagsisink in yun Hindi mo man nakikita ang kahalagahan at yung para sa iyong pamilya at magiging anak nila. Kaya, habang na-announce ito madalas at napapaliwalang mabuti, magsisink in yun. Then pag nag-sing in yun, magkakaroon ka lang burden dahil nagkakaroon ka lang understanding. O nga pala, dyan din pala sisimba ang apo ko. Dyan din pala magsisimba yung maging anak nila. Kaya, doon sa mga kabataan, any amount, importante may ambag ka. Maliban sa tithes and offering. Then sa mga may trabaho na, malit na bagay, yung tama ba Tagalog ko? Hindi malaking bagay pala na ikaw ay may bahagi sa pagbili ng lote. Then of course, habang nagbibigay tayo, pag-pray natin, Lord, i-reserve mo yung lupa na yon na pagtatayo ng headquarters ng TSFI. Okay? Pag kayo magngangaral ng isang paksa na napakahalaga, kasi dito rin nakadepende yung pag-agaw natin ng favor ni Lord. Ang title ng pangaral ko ay yung iba pag close kayo ni Lord. Nga sabihin mo sa katabi mo, iba kapag ka-close kayo ni Lord. Reading from Numbers 16 verse 9, does it seem but a small thing to you that the God of Israel has separated you from the congregation of Israel to bring you near to himself, to do the service of the tabernacle of the Lord
and to stand before the congregation to minister to them. Sa Tagalog, minumunting bagay pa ba ninyo na kayo'y ibinukod ng Diyos ng Israel? Sa kapisanan ng Israel upang ilapit niya kayo sa Kanya, upang gawin ninyo ang paglilingkod sa tabernakulo ng Panginoon at upang kayo'y tumayo sa harap ng kapisanan ng mga ngasiwa sa kanila. Dalangin ko, Lord, ng mensahe na to ay mag-iwan ng malalim na marka sa amin, sa lahat ng makakarinig, at makita at maunawaan ang kahalagahan of becoming intimately close sa iyo. Ako naniniwala, Panginoon Diyos, you always regard with favor those malalim ang desire sa iyo. Na gusto nila, Lord, na parating nasa piling mo, nakikipagniig sa iyo, Panginoon. And Lord, doon sa lahat ng mga may desire na maging very close sa iyo, I hope maging signal ito sa iyo na they are delighting in you. Kasi may pangako ka sa lahat na nagdi-delight sa iyo sa Psalms 37 verse 4, and you shall give the desires of their heart. God, I pray then na those na talagang close sa iyo, marami na rin po silang pinagdaanan, marami na rin po testing. Dalayan ko, Lord God, mag-gain nila ang favor mo. Mabigay mo yung mga minimithi. Lalo, Panginoon, kung hindi pa nila kaisas sa pananampalataya at pagsamba rito sa church at hindi lamang matigil sa pagsamba rito sa iyo, but mag-accomplish nila ang kalang God-given purpose. Anong silbi, Lord, na nagsisimba pero walang pagganap sa na anumang ministry o pagtupad sa kalang mga purpose. God, mangusap ka sa amin sa pamamagitan ng bibig ng lingkod na nakatayo sa harapan na ito. Pagkabasa-basa mo ang mga kaisipan, ang mga tenga, mga mata. And Lord, takpan mo kami ng maldugo, presence ng anghel mo, ministry po ng Banal Espiritu, pero wala pong maagaw na masalita na makaka-develop ng aming character, ng aming relationship sa iyo, ang maagaw ni Satan. Bless those also na makakapakikinig ng mensahe ito later this evening. Ito ang aking samot dalangin in Jesus' name. Lahat magsabing amen. Again, tignan mo katabi mo at sabi mong love na love ka ni Lord. And happy birthday, Rodney. Hindi ko naramdaman. Alam nyo, mahal na mahal natin yan si Rodney. Lalo pag nakikita ko ilong niyan, cute na cute ako sa ilong niyan. Dito sa pangyayari na ito, na biglang nagsalita ang Diyos na merong pangongonsensya, merong pang-aantig ng damdamin, na sinabi niya, para bagang minamaliit nyo ba yung bagay na close tayo? Binabalingwala nyo ba yung bagay na close tayo? Kasi merong insidente rito. Wherein, isang bahagi ng Levites, at ito yung mga Korah. Actually, si Aaron ay nagmula rin sa Korah tribes yan. No? Naalala niyo ba yung message last March? The faithful gets the best. And na-expound ng mabuti yung ministry ng mga Kohatites. At nasabi ko, pagka nasa Kohatites ka na, ingatan mo niyan. Huwag kang papayag na mawala. So, ang naging problem dito, nung nakita nila na madalas kinakausap ng Diyos si Aaron and si Moses, nagkaroon ng parabagang spiritual jealousy.
So ito mga chorus na to, Korathites, nasa inner circle na sila ng ating Pangdiyos. Sa kalanglahi, nagmumula ang mga high priest. Sila ang nangangasiwa sa mga instrumento sa Holy of Holies, sa holy place, na kahit mga ibang Levites ay hindi nila pwedeng hawakan o makalapit. Dahil those important instruments, kasama ni Ark of Covenant, the altars, table of shewbread, candlestick, ang nakahandle lamang dyan, nakakalapit ay nagmumula sa Kohathites. But so sad, bagamat nasa special place na sila sa presence ni Lord, bagamat they were given important ministry, ang malungkot, para bagang binalingwala nila at nag-asam ng higher position na hindi para sa kanila. Kaya umangal sila. Bakit? Kay Aaron lang at kay Moses nagsasalitang Diyos. Paano naman kami? So, gusto lang kunin yung bagay na ginagawa ng Diyos kay Aaron lamang at kay Moses. Sayang. Kasi nga, nasa magandang level na sila ng relationship with God. Bahagi na sila ng inner circle. Kumbaga, kung sa church na to, nakakatayo na rito. Na-reserve ito sa mga Korathites. And you know what happened? Dahil sa galit ng Diyos, lahat nung nag-side doon sa mga maangal na Korathites, linulun sila ng lupa. Patay lahat. Sayang. Kumbaga sa mga salita na rin natin sa kalsada, ginto na, naging bakal pa. Nandun ka na, biglang bumagsak ka pa. Nasa presence na actually sila ni Lord, except yung talagang rene-recognize lang high priest, nandun sa important position sa presence ni Lord, binalingwala nila. Kasi nag-assume sila ng mas mataas na hindi pa time. Maaaring siguro silang nakasunod. Kung mamamatay si Moses, mamamatay si Aaron, maaaring sila na siguro at namatay mga anak ni Aaron. But yung time na yon, silang dapat sila. Maging maligaya na sila dapat doon. Parang sa panahon natin ngayon, at minsan, ang dami natin inaangal. Minsan naiinggit tayo sa iba, bakit sila ganon, ba't kami hindi? Parang gusto natin, pagka-anak tayo ni Lord, privilege tayo sa lahat ng bagay. Pero si Lord may timing yan eh. Tinitignan niya rin yung puso mo kung ready ka na. At pagka hindi ka agad-agad natatanggap yung kagustuhan natin, nagkakaroon tayo ng spiritual jealousy. At kung hindi tayo mag-iingat, it could lead to bitterness and coldness. Para bagang sa time natin ngayon, kung titignan natin pagyayari ngayon, noon, para ba hindi pa ba sapat na pinatawad ka ni Lord? Hindi pa ba sapat na dinidinig ni Lord ang prayers mo? At meron siyang tamang timing kailan ibibigay yon? Hindi pa ba sapat kilala mo ng totoong Diyos samantalang ang dami nagsisimba pero hindi nila kilala ang totoong Diyos? Sometimes nangyayari yan sa mga Kristiyano sa panahon natin ngayon.
Kaya nawawala yung joy of salvation. Nawawala yung kagalakan pag-serve kay Lord. Sayang, naandun ka na. Matuto lang maghintay. Bakit mo in-entertain? Parang si Adam and Eve, nandun na sila sa Garden of Eden. Lahat ay pwede nilang kainin. Isa lang ang sinasabi, pinagbabawal ng Lord, wag lang ito. Hindi pa ba sila masaya doon sa kalayaan binigay ni Lord? Hindi pa ba sila masaya doon sa mga privileges na binigay ni Lord? Hindi naman siya madamot. Bakit mo pa dinisar yon? At dahil dinisar yon, nawala tuloy sila sa Garden of Eden. At ito yung pangyayari dito. Nandun na sila sa inner circle. Sinayang nila yung privilege na yon. Then they could serve God more closely. Kaya sa galit ng Diyos, talagang lahat sa side ng Makora, linulun ng lupa. Patay silang lahat. Meron ako naalala, siguro familiar kayo, na isang sikat na boksingero, no? Pilipino. Lahat ay gusto niya. Gusto niya maging pastor, gusto niya maging singer, gusto niya maging artista, gusto niya maging congressman, gusto niya maging senator. Siguro, gusto niya rin maging presidente. Lahat gusto ko. Naalala ko yung laro nila Ezra noon, yung London Bridge. Gusto mo ba apple? Gusto mo, anong laro na yon? Gusto mo mansa? Apple lang, mansa. Gusto mo, ang sinasagot ni Ezra noon, kasi dapat isa lang pipiliin mo eh. Tama ba? Ano ba yung laro yon? Ang sinasagot ni Ezra, gusto ko lahat. Ito yung nangyari sa Makora. It seems they want everything. Ito yung nangyari sa boksingerong sikat na to. Gusto niya lahat. May isang author na sinabi niya, it reminds us to be thankful for the roles of opportunities God has given us and to resist the temptation to covet what others have or aspire to be something we are not called to be. Kung hindi ka pang pastor, wag mo pilitin. Kung hindi ka pang singer, wag mong pilitin. Kung hindi ka pang musician, wag mong pilitin. But sigurado may special part ka sa kingdom ni Lord. Yun ang discobrehin mo. Hindi yung minamata mo lahat. Gusto ko niyan. Feel God. At kung naandun ka na, maaring wala ka dun sa taas, maaring nasa gitna ka lang, o maaring sa baba, be joyful. Not everyone may privilege na mapaglingkod sa Diyos. Just try to imagine, pag-isipan nyo ito. Kung lahat ng bahagi ng katawan natin nakapagsasalita, ano kayo sasabihin ng kuko mo? Bakit ako kuko lang? Ano kayo sasabihin kung nagsasalita yung buhok sa ilong mo? Bakit ako buhok lang? Ba't hindi ako mata? Pero lahat ba ng bahagi ng katawan natin ay importante? Kaya kita nyo, meron tuloy na mamatay ng kuko. Maangal siguro yung kuko na yon. Sino mga may patay na kuko ngayon? My point is, kapatid, na tulad ng body, sa gawain ni Lord, lahat ay may gampanin. Lahat ay importante. Sa Corinthians chapter 12, walang malaki, walang mababa. Lahat ay importante. I-appreciate mo lang. Magkaroon ka ng joy. Gumaling ka dyan. Ang problema lang iba, dahil may spiritual bitterness o jealousy, hindi na nila ginagalingan. At nasa isip na, pagdating ko ron, doon lang gagaling. Kasi para doon ako. Mali eh. Kaya siguro, hindi sila napagkakatilwan ni Lord. Kasi nakalimutan nila, yung sinabi ng Pang-Diyos, umpisang ka muna sa maliit. Pag nakita kang
good steward ka sa maliit, anong gagawin? Idodoble yan. Doon pa lang sa maliit, pinakita mo na kay Lord, may bitterness ka, may jealousy ka, hindi ka gumagawa ng mabuti. Paano ka pagkakatiwalaan ng mas malaki? Gets ninyo? Parang sa parent, kung sa maliit lang hindi ka faithful. Lalo pa siguro sa malaki, mas mahirap na ibigay yan. Tama po ba? So yung statement na makikita natin, does it seem but a small thing to you that God of Israel has separated you from the congregation of Israel? Meaning to say, ginawa kang close sa Kanya. So it reminds us, kapatid, na itong statement nito is very persuasive. Ang ibig sabihin ng persuasive, convincingly, forcefully. Why? Number one, because it is a call of consciousness or calling our attention. Dapat we should appreciate yung privilege na makalapit tayo kay Lord. Makalapit lang dapat sa ating sapat na. Kaya nga ang Biblia nagtuturo ng contentment. Pero hindi naman sabihin na hindi ka nag-iisip to have better things. But at the moment, rejoice. Sumaya ka dyan. At ibigay mo todo kung anong dapat mong gawin. So, dapat ganun tayong kagkalakan. Lord, thank you, Lord. Bagamat ngayon, tigaluto lang ako para sa bata, Lord. Siguro, next, nagmamay-ari na ako ng tindahan. At ako na yung magbibigay ng lulutuin nila. Minsan, hindi natin nakikita yun Kaya ang bibigat ng pagtatrabaho natin. Alam niyo ba yung ministry nung pisang ko, alam ni Kahuli yun, magkakasama kami sa Saudi noon. Tiga palengke lang, assistant ni Brother Jojo Pelez. Inassign ako ni Pastor John Bagisa na sa kusina. Yun lang ang umpisa ko noon. Kaya sanay ako lang maghugas, sanay ako lang masabon, sanay ako sa malalansa. At binigay ko heart ko doon. Masaya na ako ron. Dumating ang time, may pagtawag na. Pwede ba ikaw na humawak ng gawain niya sa Amparo? See? Ang promotion galing kay Lord. Huwag mo pipilitin sarili mo. Darating at darating yan. Tinitignan ni Lord yung character mo. Tinitignan ni Lord ang puso mo. For the mere fact, kilala na natin siya, natanggap natin pangalan niya, and perhaps binigay niya ang banal spirito, let us rejoice. Kasi ang laking privilege yan na wala sa maraming tao. Dahil sincere sila, but mistaken. Dahil ang Bible, hindi ito ginawang authority ng kalang faith. Ang naging authority ng kalang faith ay masabi-sabi lang. O galing sa tradisyon. So we are privileged knowing the true and only God. Can you say amen? So what consumes your attention controls your affection. Pagka ang mind mo kay Lord at nandun ang malalim na desire mo para maging close kayo kay Lord, kapatid, yung puso mo, ang tibok niyan, Lord Jesus. Ang thoughts niyan, kapatid, ang inisip niyan, Lord Jesus. You are signaling God na, Lord, I need you. Wala lang ibang magpapasaya sa akin kundi ikaw lamang. At marami, kapatid, nag-try. Huwag na tayo lumabas dito sa church na hanapin ang kaligaya. Akala nila, doon manggagaling kaligayahan. And many were heartbroken. Ang sabi sa Deuteronomy 6, verses 5 to 6, you must love the Lord your God with all your heart, all your souls, and all your strength, and you must commit yourself. Ito nakakalimutan ng marami Lord, I love you. Pero tanong ko sa inyo, committed ka ba? Ang dali magsabing I love you Marami na nga, excuse me, nagkaroon ng maling relasyon
Sa mga salitang, I love you, I love you. Maraming mapamilya ang nawasak. It doesn't mean na porket nasabihan kang I love you, committed yung tao na yan. Tama po ba? So when we say, I love you, Lord, with all your heart, mind, and soul, it speaks about commitment. Committed ka. I don't think, kapatid, mai-inlove si Lord sa taong nagsasabi sa kanyang, I love you, na sa loob ng isang buwan, isang linggo lang nagsisimba. Paniniwalaan kaya ni Lord yung sinasabi mo, I love you? Pagka may needs, dun lang lumilitaw. Kung may problema, dun lamang lumilitaw. Paniniwalaan kaya ni Lord yung sinasabi mo, I love you, Lord? Pagka may problema, bumibigay ka na, binibitawan mo na responsibilities mo. Kung may testing na, pagsusubok kapatid, wala na. Paano ka paniniwalaan ni Lord na gusto mo close kayo? Ang liwanag na sinabi rito you must commit. Pag sinabing must, anong ibig sabihin nun? Wala nang ibang option. Yun na talaga. Kung gusto mo close kayo ni Lord, you must. Ito dapat gawin mo. Pag hindi mo ginawa ito, sorry ka na lang. Hindi kayo close ni Lord. Tama po ba? You must you must commit yourselves wholeheartedly to this command that I am giving you today. So yung sinabi ng Panginoon sa mga Korah at nandun na ang lahat mga Israel, maliit na bagay ba na piliin ko kayo, na masolo ko kayo, maging close kayo? So ano ang resulta? Yung calling na yon, binubuksan ng ating kaisipan na mahalaga na maging close tayo sa Kanya. Ginagawa tayong conscious. Ano bang conscious sa Tagalog? Muwang? Tama. Ano bang conscious sa Tagalog? Aware. Ayun, hindi Tagalog yon. Maging aware ka na need mo ang malalim. Hindi lang relasyon, malalim na relasyon sa ating Pangdiyos. Number 2, bakit pinapaalala ng Diyos ito? And God is talking to us right now dahil ito yung kailangan natin And I think naiintindihan natin yan. Gusto mo ba, kapatid, na may relasyon pero hindi ka kailangan? Ginagawa pang display ka lang? Pag may problema, hindi ikaw hinahanap? So, itong panawagan sa atin, sinasabi sa atin na ito talaga ang need natin. To those who neglect opportunities to be near to God, who carelessly miss the great opportunity that God will give your desires. Mga tao minsan, aakala nila yun ang need nila. And pinipilit na makuha yun. And ang dulo ay mga problema. Kanina, on the way kami rito, hindi ko alam kung bandang pangarap yun, lampas ng pangarap. Ano ba school yun? May biglang tumawid. Sabi ko, baby ba yung bit-bit? Sabi ng asawa ko, oo. Ang bata pa. Siguro. Bata pa Parang wala pang 20 anyos Baby face pa. So bakit ganon? Siguro akala niya, yun ang need niya, relasyon sa ganong edad. So at the age of 18 o 19, palagay ko mga 19 o 18 yun, biro mo nag-aalaga ng baby. Pali na siya ron. Instead, yung time na yon dapat nasa school pa, tama po ba?
Tama po ba? Dapat yung time na yun, nasa school pa yan, nag-aaral eh. Pero akala niya siguro, relasyon, yun ang need. Kaya, nakakahadlang kaya yon sa future niya? Na meron ka agad aalagaan na baby sa ganung edad? Bibihira. Yung mga napaasawa na maaga, na biglang bumabalik sa school. Bibihira yon. Hindi lahat ay ganon. Ang iba talaga nagparami na ng anak. Suko na sa buhay. Wala magawa. Nangyari na. So yung sinasabi sa atin ni Lord dito, malit na bagay ba maging close kay Lord? So God is telling us, ito dapat ang priority nyo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So ito ang needs talaga natin. Unahin nyo muna maging close kay Lord. Ito parati ko sinasabi dito sa church, sa reading, aanhin mo kapatid yung maraming certificates, aanhin mo maraming pera, maraming medal, hindi kayo close ni Lord. Anin mo yon? Hawak mo ba ang future? Kontrolado ba mga circumstansya? Kakalungkot, no? Sa Myanmar, although 4 yata ang Pilipino o 6 ang missing, 2 na nakita, matay. So they were there para sa isip na bumuti ang buhay ng pamilya nila dito sa Pilipinas. So they risk yung mabigat yung cause of separation. Naranasan ko yun. Maranasan yung mga ang hirap, halos gabi-gabi iiyak ka sa kalungkutan. Hindi biro mawala. Pero tinitiis nila yon. And maraming kapatid nasisirang pamilya sa ganon. Pagka ikaw ba nag-abroad, hawak mo ba ang buhay ng maiiwan? Kontrolado mo ba sila? Wala. Kaya minsan, ang ina-aspire natin, hindi pinangungunahan ni Lord. So, how can you be sure na magpa-prosper yung ginagawa mo? Walang Diyos na hahawi ng anumang mga problemang pwede. At maraming problemang darating. Tama po ba? Can we say amen? So Psalm 37 verse 4, magpakaligaya ka naman sa Panginoon. Kita nyo, grabe ang panalita. Naman, alala yung artista na yon? Sino ba yung artista na yon? Naman. Magpakaligaya ka naman. Wag mo hanapin sa iba. Unahin mo muna si Lord sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Kilala niyo ba kung sinong sumulat dito? Si David. At naranasan ni David na mawalay kay Lord. Naranasan ni David yung resulta ng paglabag sa damdamin ni Lord. Wasak ang family niya. Kailan pa ba tayo magigising? Kailan pa ba tayo mamumulat? Pagka may mga damages na? Kami nangyayari hindi magaganda sa pamilya at mas masakit yung pinaghirapan mo. Mas ganun lang pala mangyayari. Alam niyo, yung biglang nag-crop up sa isipan ko yung awit mula sa movie. Actually, mga Hudyo yun. Many years ago, napanood ko yon. Ang title ay Fiddler in the Roof. Pinalaki niya yung bata. Then nawalay sila. Then biglang, nung dumating yung bata, malaki na. Hindi niya na makilala. Kaya ang awit nagsabi, is this the little girl I carry? Is this the little girl I care? Hindi niya makilala, iba na eh. Kising mga magulang, bago dating ang time, ito ba yung pinaghirapan ko? Ano nangyari? Ano nangyari? So ito yung damdamin ni David nung sinulat niya ito.
Magpakaligaya ka naman. Kasi experience yun eh. Akala niya makuha niyang kaligayahan niya kay Bathsheba. Yun lang. Later on, na-realize niya, yun ang sumira ng family niya. At bibigyan ka niya ng nasa sa iyong puso. Sa English, delight in the Lord, and He shall give the desires of your heart. Sa Tagalog pala, mas may impact. Kasi may salitang naman. Magpakaligaya. Wala. Okay lang kung sinabi rito, magpakaligaya ka sa Panginoon. Pero may salitang naman. It speaks about yung experiences niya. Yung pinagdaanan niya. At talagang emotionally wrecked siya. Kung pwede lang maibalik. At minsan nangyayari sa atin to eh. Nandun ka na. Biglang nagbago yung priority mo. Then nakita mong resulta. Siguro pwede kang ngayon maging David. Kung pwede magdagdag ang Book of Solomon, Psalms, maisusulat mo naman. Totoo, magpakaligaya ka. Kasi pinagdaanan ko yan. Nabaling ang aking atensyon. At ito kami ngayon. Ang hirap makabangon. So it is what we need. Number 3, there is satisfaction pagka close kay ni Lord. So bakit natin maging importante to be near God? It is because, letter A, or number 1, in His presence is fullness of joy. Kakatawa yung mga awit natin kanina, no? Kasi yun ang importante why we should be near to God at huwag kang gagawa anumang bagay o aksyon na muling mawawalay kayo sa Panginoon. Lalo na kung nasa lahi ka ng mga Kohatites. It is because may satisfaction if we are near God. In His presence is fullness of joy. Sa Psalm 16 verse 11, iyong ituturo sa akin ang landas ng buhay. Nasa iyong harapan ang kapuspusan ng kagalakan. Kanino yung kapuspusan? O ano bang another Tagalog term ng kapuspusan? Kasukdulan. Tama ba yon? Na kay Lord yung kasukdulan na kaligayahan. Sa iyong kana ay may kasayahan at hindi lang yung sukdulan, but yung kasaysayan ay magpakailanman. Hindi yung one time lang, hindi yung paminsan-minsan. Kaya kung uunawain niyo ang buhay mga leaders natin dito, mabigat ang responsibility sa family, mabigat ang responsibility sa work, ang iba naman dyan, matindi, may laban sa school, then may ministry. Pero bakit masaya sila? Samantalang iba, hirap na hirap. Pero ito yung mga lalong pinatitibay ni Lord, mga leaders natin, matitindi ang responsibility nila sa school, sa work. And yet, they're here. Sabado, makikita mo, nandito sila. Linggo, makikita mo, nandito sila. Satellite, makikita mo, kahit malayo yan, pinupuntahan nila. Kasi, naranasan nila to be near God. And perhaps, ilan sa kanila naranasan nila to be afar o lumayo kay Lord. Naranasan nila yung brokenness na may gap sila kay Lord. Kaya perhaps siguro, kaya ganun na lamang ang paglilingkod nila kay Lord. Pagod. Hindi biro, kapatid, mag-commute ngayon kung nag-work ka. Grabe ang traffic. Grabe ang usok. Gigising ka lang mas maaga dahil baka malate ka. And yet, nagsaserve sila sa inyo. And yet, nag-i-encourage pa rin sila sa iyo. Oy, simbang naman kayo. Actually nga, pwede hindi na kayo pansinin eh. Kasi sa sarili na nila, ang dami na nilang cargo. Why? Bakit ganun sila? Na-experience nila to be close with God. And ayaw na nilang mawalay. Pangalawa, in His presence ay merong knowledge.
Sa Psalm 73 verse 12, ito'y, then I went into your sanctuary, O God, and I finally understood the destiny of the wicked. Ang sumulat nito ay pinangalan sa Book of Psalms na Asaph. Kung hahanapin niyo kung sino itong Asaph na to, siya ay isang musician. So part siya ng music ministry. At ang sabi ni Asaph, nung siya'y pumunta sa sanctuary, meaning, he decided to become closer to God, doon lamang nabuksan ang kanyang isipan. At alam niya kung anong hahantungan ng makasalanan. Alam niyo, kung titignan niyo, of course, hindi pa natin subok yung faithfulness sa mga wala pang trabaho. Pero yung mga musicians natin dito, singer, subok na ang faithfulness nila sa giving. Bakit ganun na lamang ang kalang generosity? Kasi alam nila anong mangyayari pagka magkasala. Nabuksang mind nila. And ako'y naniniwala, may ibang uring takot mga yan. At kailan mo mauunawaan yon, matinding takot na magkasala? Pagka-close kayo ni Lord. Alam niyo, pagka-close kayo ni Lord, you'll start to hate sin. At magiging ibang feelings mo sa mga tao na sadya lang ginagawang kasalanan. Iba yung naagawa, iba yung sinasadya niya. Kumbaga nagiging matabang sila sa'yo. Kasi alam mo na kung anong mangyayari sa kanila. Kaya alam nyo, mga ibang tumatayo rito, there are times kung napagsasabihan kayo, alam nila kasi kung anong mangyayari sa iyo. Kaya matapang sila na nagpapaalala. Kasi alam nila, naiintindihan nila anong mangyayari sa iyo pagka hindi mo binago yan. Nagigets ninyo, kapatid? Kaya kita nyo, kapatid, yung mga hindi close kay Lord, walang kabuhay-buhay yan. Hindi makarebuke yan, hindi makakorek, at walang dating. Pero yung mga may knowledge na galing kay Lord kasi close, kapatid, walang pakialam yan kung magalit ka man sa Allah. Kasi actually, ang future nyo ang iniisip. Alam na nila kung anong mangyayari. Can you say amen? Kaya ang sarap pagka-close kayo ni Lord Mas mauunawaan mo what is good, what is bad. Mas mauunawaan mo, kapatid, yung mga utos niya. Mas madali mo sundin yung mga pinag-uutos niya. At hindi lang sundin, masaya mong ginagawa. Alam nyo, sa isa sa mga fellowship namin magkakapatid, sabi ko, alam nyo, ang madalas na iba yung attitude sa mga simbahan, kasama ng church, sabi ko, yung mga taong hindi faithful. Sabi ng eldest, it is an irony. Sabi niya, yung comment ng eldest namin. It's irony, sabi niya. Kung sino pa, kumbaga sa salitang kanto, yung maaangal, ay yung mga walang ginagawa, yun ang maaangal. Parang ganon. Kung sino pa yung hindi faithful, yun ang maraming sinasabi. Totoo naman yun Why? Kasi nga wala silang knowledge galing from God. Hindi nila naiintindihan yung pinagsasabi nila. Hindi na alam, kapahamakan nila yon. Kaya kita nyo, kapatid, yung mga faithful dito, mga may ministry, wala silang sinasabing negative. Kasi alam nila kung anong mangyayari Bukas na bukas ang mind nila sa kaalaman galing kay Lord. Naiintindihan nila. Yung pa nga yung mga sisipag Sino yung mga faithful dito? Yung pa nga masisipag, yung maraming ginagawa sa church. Hello, wala ma-offend. Nagpapaalala ako. Iba pagka-close kayo ni Lord, madaling sabihan,
madaling ituwid, madaling i-correct, madaling tumanggap ng mistakes, madaling magsisi, madaling magbagong buhay, madaling mag-serve, madaling sumunod sa mga pinagagawa ng leader, ng pastor. Kapatid, masaya yan pumupunta sa satellites, kahit pagod na yan, drain na yan. Alam niyo ba, meron pumupunta sa mga satellites, may makaramdaman, masasakit ang ulo. And yet, ginagawa nila kasi naiintindi nila yung ministry nila, yung responsibility. Kaya meron akong message the other day, I think you need a longer break. Kasi parang di na siya linalayuan ng karamdaman. Kaya pagkatitignan ko mga posting, nandun pa rin. Matitindi sakit ang ulo. Yung problema, yung pinaglilingkuran nila mukhang hindi na-appreciate. Bakit? Siguro hindi sila close ni Lord. Dapat nga, pag dumadating itong mga taong ito, leader, nakakain ka na ba? Leader, gusto mong tubig? Leader, timplahan mo na kitang kape. Alam ko, pagod ka, sige, diyan ka lang muna. Come on. Hello. Meron ba sa inyo diyan, kapatid, nakapag-encourage sa mga musicians natin dito? Meron ba sa inyo rito nakapag-encourage sa mga nagtuturo sa Tilaok? Sa mga text natin? Technician natin? Meron ba sa inyo, kapatid? Meron ba sa inyo nakapag-send ng message, brother, sister, nabe-bless ako sa iyo. Daming problema sa bahay, daming mga etc. Pero nandiyan ka pa rin, nagpo-post, nagte-text, nagtuturo. Bakit? Siguro hindi sila nag-encourage, hindi nila iintindihan kung ano yung commitment. Ano yung pagkakaroon ng ministry. Why? Siguro hindi sila close ni Lord. Hello? Tumatagos na ba? Tumatagos na ba? Sana naman. Pero alam nyo, hindi ako mahihirapan mang-aral kung lahat tayo close kay Lord. Madali maintindihan ang mensahe. Ang pangungusap sa ating Panginoon. Pangatlo, may protection pagka-close kay Lord. Sinong gusto rito may protection? Sa Psalm 73:27, those who desert Him will perish. Yung lalayo. For you destroy those who abandon you. Verse 20, but as for me, how good it is near to be God. Grabe, no? Kung sa Tagalog, napakamalas yung lumalayo sa'yo. Pero ako, Lord, dahil alam ko kung anong hahantungan nila, Lord, masaya ako. It is so good to be near God. I have made the sovereign Lord my shelter, and I will tell everyone about the wonderful things you do. Sa Genesis 15 verse 1, Amplified Bible Version, after these things, the word of the Lord came to Abram in vision, saying, do not be afraid, Abram. I am your shield. Your reward for obedience shall be very great. So siguro nakita ni Lord, mukhang may pangamba. Kaya sabi ni Lord kay Abram, Abram, huwag ka matakot na umalis ka dyan. Dahil ako ang magiging pananggalang mo. Kahapon sa mga kasamahan ko nag-fasting dito, sabi ko, alam niyo ba kung ano yung pinagmulan ng church na to? Matitindi. Pero prophecy na yan ng ating Pagsikristo. Peter, on this rock I shall build my church, and even the gates of gates shall never prevail. May protection ang mga anak ni Lord. At lalo yung mga nag-decide maging close niya. Hindi mo kaya mga yan. Kawawa lang ang buhay, manira ka lang anak ni Lord, gumawa ka ng kwento sa mga anak ni Lord, pagwelgahan mo yung mga anak ni Lord, nagmamalasakit sa'yo, pagtataguan mo yung mga anak ni Lord, kapatid, kawawa ka. Ikaw ang unang masasaktan. While them protected sila. You cannot curse, kapatid. Walang harm, not until ipe-permit ni Lord yan. But you cannot harm ang anak ni Lord. Can we say amen? Protected sila.
Kaya dapat kayo, lahat mga kabataan, malayo-layo pa ang journey nyo, i-desire nyo na close kayo ni Lord kasi you will be protected. Nalala nyo yung nangyari sa Boracay a month ago? Mag-isang turista, pumunta ron. O ano nangyari? Patay. Alam niyo yung kwento the other day, may-ari ng isang paggawaan ng bakal, big time, mayaman in check, patay. Posible hindi na kaya hindi na kaya mga bodyguards. Iba pagka si Lord ang magpo-protect sa iyo. Okay? Can you say amen? Can you say amen? Kaya desire natin na maging close tayo kay Lord. Pang-apat, God is the source of life. Acts 17:26, from one man, He created all nations throughout the whole earth. He decided beforehand when they should rise and fall, and He determined their boundaries. Verse 27, His purpose was for the nation to seek after God, and perhaps feel the way toward Him and find Him, though He's not far from any one of us. Hindi naman mahirap hanapin si Lord eh. Hindi naman mahirap lumapit kay Lord. Tulad ng iniisip ng iba, ang daling maging close kay Lord kung gusto mo. Anong sinabi sa Book of Psalm? Yung close kay Lord ay katulad ng puno na tanim sa tabi ng tubigan. Ganon tayo. Nakita mo, iba ang muka. Hindi, honestly speaking, iba yung muka. Totoo yan. Tawa kayo sa kalbo ko, no? Hindi, totoo kapatid. Malalaman mo, pagka-close kay Lord yan eh. Yung mga prayerful, iba. Tignan mo yung mukha na hindi nagpe-pray. Puros worries. Mukhang kapatid, pasan niyang buong mundo. Kasi nga, marami nang apere yan, pero parang walang joy. Ano ba? Saan ka ba galing? Ano ba pinasukan? Nakapasok na ba kayo ng parang masukal na lugar, tapos ang daming sapot? Tapos didikitan sa yung sapot, ganun ang muka. Ganun ang muka, kapatid. Tingnan mo katabi mo. Hindi, malalaman mo. Sabi mo, ay, hindi ka close kay Lord, iba mukha mo eh. Hindi, totoo, kapatid. Kita niyo si Moses, nung galing sa Mount Sinai, hindi sila makatitig. Grabing glory ni Lord eh. Nagliliwanag. Kaya madaling malaman pagka-prayerful, hindi eh. Ang Jomel, sa katabi mo, mukhang prayerful ba yan? O ano? Madaling malaman. Iba ang muka. Hindi, totoo, kapatid. I'm speaking. Brother Diaz, ang tingin mo sa katabi mo, mukhang prayerful ba yan? Hindi, si ano pala, Julio. Ang tingin mo dyan. Hindi, kapatid. Walang biro. Iba. Iba pagka nasa presence ka ni Lord. Tsaka alam mo, yung mga taong nasa presence ni Lord, madalas close sila, iba kung magdesisyon yan eh. At matatapang yan, hindi natatakot. Iba, nag-iiba yung tapang mo. Nag-iiba yung lakas ng loob mo pagka ikaw nasa presence ni Lord. Can you say amen? Can you say amen? Pang-ilan na? Pang-apat, He will draw near to you. Pagka-close kayo kay Lord, He will draw near to you. Ang sabi sa James 4:8, magsilapit kayo sa Diyos at Siya'y lalapit sa iyo. Sabihin sa katabi mo, ikaw muna lumapit. Dahil sabihin mo, ikaw muna lumapit. Gusto mo lalapit sa iyo sa Diyos, ikaw nga, hindi ka lumalapit. Sasabihin mo, close kayo kay Lord. Sa isang taon, baka 2 beses lang ikaw nagsisimba. Diba? Nagsimba nga, wala ka namang ministry. So, paano kayo maging close kay Lord? Hindi mo pinapasan yung burden ng church na nagpe-pray para sa ibang bansa, para sa ibang tao. Wala nga eh. Walang dating. Gusto mo, pinagpe-pray ka, pero ayaw mo mag-pray para sa iba. So, paano yun? Hindi ka kayo close ni Lord. Kasi pagka-close kayo ni Lord at siya'y lalapit sa iyo, nararamdaman yung kabigatan ng ministry. Yan, tulad yung testimony ni Esa kanina, nararamdaman yung burden na importante magkaroon tayong lupa.
Kaya sinachallenge sa'yo, magbigay ka man lang 1 square meter a year. Alam mo, doon sa mga close kay Lord, madali nyo maunawaan yan. And I think marami nakakaunawa. Kaya umabot na magkano tayo itong ano na to? As of April 9? Nasa 360 ba? Tama ba? Kalimutan ko na. Why? May mga kabigatan. Kaya ako naniniwala, bago matapos ang taon, baka abot na tayo 1 million. Baka next year, baka mapapadaling pagbili natin. Hindi natin alam. Dahil kung itong mga tatay, kasi parati ko chance sa mga tatay, dapat kayo nauuna. Tatay kayo, head of the family kayo eh. Diba? Panglima, cast all your care upon Him. Pagka-close kayo ni Lord, hindi ka mahihiya. Lord, nandito ang troubles ko, problem. 1 Peter 5:7, casting all your cares, all your anxieties. Pagka sinabing all your cares, ibig sabihin, lahat ng anxieties mo, lahat ng worries mo, lahat ng concerns mo, once and for all on Him. Huwag kang magtira. Sa totoo lang kapatid, huwag kang mahiya. Lord, gusto ko maging boyfriend ko ha, huwag yung kuripot. Huwag yung malaki tiyan. Lord, kahit na hindi gwapo, pero faithful. Actually, pwede mo lang pag-pray yan eh. Lord, sobrang payat. Baka sabihin, hindi ako marunong masarap magluto kung sobrang payat. Hindi, sa totoo lang kapatid, pwede mo pag-pray yan. Sabi nga rito, ano sabi rito? Cast all your care. Lahat ng mga anxieties mo, lahat ng worries mo. All your anxieties, all your worries, all your concerns, once and for all, ibigay mo kay Lord. At sino lang mapagbibigay nun? Yung close kay Lord. Kasi alam mo, hindi ka pagtatawanan eh. Alam mo, hindi ka tatalikuran. Alam mo, hindi ka iiwanan. Alam mo, hindi mamaliitin yung request mo. And I hope kasama sa ilalambing mo kay Lord, Lord, unity ng aming family. Makasama ko si tatay, makasama ko si nanay, makasama ko yung kapatid ko. Buong family kami. Can we say amen? Pang-ilan na? Pang-anim? A, B, C, D, E, F, G. Pang-pito. Work with Him. Kasi ang problemang iba, gusto maging close, ayaw naman ng ministry. Anong sabi sa Matthew? Ito, unawain natin Ihanda niyo yung English para may English version din tayo. Mga text dyan, mag-ano kayo English. Ang sabi sa Tagalog, pasanin ninyo ang aking pamatok. At mangaral kayo sa akin. Sapagkat ako'y maamo at mapagkumambang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng iyong mga kaluluwa. English, meron na pa tayo English yan. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. Ganito yan, unawain natin mabuti. Ang iba, ang unawa nila, lapit tayo kay Lord. At makakasumpong kayo ng rest. Okay. Ang ginamit na example dito ay oxen. O dito sa ating kalabaw. Paano magagamit ang kalabaw? Di ba meron linalagay para magamit sa araro? Ano ba linalagay rito? Ano matawag doon? Lubed, may bakal. Minsan sa ilong, no? So ito yung point dito. Huwag kang lalapit kay Lord na hindi ka handang ilagay sa iyo yung yoke. Yung nagiging problema ng iba, akala nila, paglapit kay Lord, close na. Ang point dito, ipalagay mo kay Lord yung yoke para magamit ka. Yung iba nagtataka, Lord, nasa church naman ang parati, but hindi ko lang pigpil ang rest. Tatanong sa'yo, Lord, bakit? Sinuot mo ba yung yoke? Meron ka na ba ministry? Natuwa ako sa balita sa akin, kapatid. No? Abe, silita ba yung balita? Naikwento yata ni Judea. Kasi mainit doon sa sapang alat. May nag-donate ng electric pan. Ayun, nararamdaman niya yung kabigatan
Si nanay, ikaw yata sister, no? Tanyo yan, kapatid, tatahimik-tahimik lang si nanay. Yung nakakapag-donate ng ganon, close yun kay Lord. Kaya nararamdaman nila. Kakatuwa. Kakatuwa ng pagkaganon. Kahapon ko lang nalaman, wala akong alam. Hindi siya lumapit sa akin, Pastor, magdodonate kayo lang ba ng ano? Wala, basta nagbigay lang. Ito nagiging problema ng marami. Gusto nila ng close lang kay Lord, pero ayaw ng pagpasa ng yoke. Ayaw ng responsibility. Ayaw ng accountability. Ayaw ng ministry. Paano kayo maging close kay Lord? Ito pag-isipan mo, alika Brother Jess. Halimbawa ako yung farmer. Ito yung oxen. Paano siya hindi hihiwalay sa akin kung wala akong tali nakasugbit sa kanya? Tama ba? Hindi ko siya makokontrol. At parating lalayo yan. Layo, Brad, yan. Pero kung may yoke siyang suot, ako ang may hawak, anong ibig sabihin? Close kami. Hindi ito mananakaw. Hindi ito makakatay na ninuman. Hindi ito basta-basta masasaktan. Bakit? Sinuot niya yung yoke. Kaya close kami. Nag-gets ninyo, kapatid? O naintindihan niyo itong Matthew? Kaya pala, walang peace ang iba, walang rest, walang ministry, walang man lang. Hindi mo ma-feel part ng body ni Lord. Nagsisimba, pero hindi siya part ng body ni Lord. Gising. Salita ni Lord yan. Sana naintindihan ninyo. Pero ako'y naniniwala, doon sa close kay Lord, madaling unawain to. Amen? Amen? O, lahat ng close kay Lord, palakpak sa ating Panginoon. And lastly, number 4, bakit importante tayo close kay Lord? When you are close kay Lord, you start to visualize at magkakaroon ka ng high expectations. So Psalms 113 verse 6, ready na yung mga musicians, na nagpapakababang tumingin ng mga bagay na nasa langit at sa lupa. Anong ibig sabihin to? Hindi ko alam kung nasama niyo yun. Yung about condensation, nandiyan ba yan? Juday? Juday? Wala, no? Ayan. Balikan natin yung verse, kapatid. Ang sabi rito, nagpapakababang tumingin ng mga bagay na nasa langit at sa lupa. So ito yung Lord natin. Sabi ng isang commentator, ang verse nito, it reflects yung deep desire ni Lord sa tao. Sabi niya, sige, yung quote, the condensation of, ang ibig sabihin condensation, voluntary descent from one's rank or dignity in relations with an inferior. So, ibig sabihin, itong great God natin, yung powerful God natin, anong klase siya na makikipag-connect sa mataong tulad natin? Tayo nga minsan pagka may tumabi sa ating mabaho, pagka may tumabi sa ating pangit, sabi ko nga kay parang naman ako may sakit. Nahiya tuloy ako dumikit sa'yo dahil parati ka nakamas. Parang namang nakakadiri ako. Parang may underarm ako. Grabe si Lord. Sino tayo na pakikialaman niya? Sino tayo na bibigyan niya tayong importansya? Great God siya. Amazing God siya. Siyang lumikha ng bagay. Ano ang nakita niya sa atin na meron siyang interest? He stooped down. Actually nga kapatid, hinumpad niya paging Diyos at nagkatawang tao. Sino tayo? Nabibigyan niya tayo ng ganung ka-interest.
At hindi lang interest, ang sabi ng Bible, kapatid, yung pangalan natin, sinusulat sa libro ng buhay. Kahit gaano kabantot yung pangalan niya, sinusulat ka, kapatid. Kahit gaano kahaba yung pangalan mo, sinusulat ng Diyos. It's about interest. May interest siya sa iyo, Brother James. Of God to look at the earth is remarkable. Amazing. Hindi ka panipaniwala. Yet, you take it lightly. Ito yung masakit. Yet, you take it lightly. Pinabalingwala mo to be brought near to Him. Kapatid, dito magtatapos. Reading from Luke 7:37. Medyo mahaba ito, no? From 48. May pangyayari. A woman that in that town who lived a sinful life learned that Jesus was eating at the Pharisee house. So he came there with alabaster jar of perfume. Anong describe ng Bible sa babaeng ito? Pagtulan na masama. Kasi patotot siya, adulterer siya, prostitute. Maruming babae. Verse 38, as she stood behind him at his feet weeping, she began to wet his feet with her tears. Grabe. Napalapit siya kay Lord. Near to God, wala nang tigil luha. Tuloy-tuloy. Ngayon yung luha niya, kapatid, ginamit niya para hugasan paa ni Jesus Christ. Then she wiped them with her hair. Yung basang-basa na yung paa ni Jesus Christ, ang kanyang luha. Luha ng matuwid? No. Luha ng maruming babae. Masamang babae. Buhok niya, kapatid, ang ginamit sa pagpunas. At hindi natigil itong kapatid. Hinalikan niya ang paa ni Jesus Christ. But so amazing, kapatid, sa scene na to, hindi nandiri si Jesus Christ. Nahayaan niya lang yung babae. Itong maruming babae, itong masamang babae na gawin. Gusto niya. And after kissing his feet, alabaster jar, binasan niya at binuhos kay Jesus Christ. Verse 39, tignan natin rito response ng isang hipokrito na Pariseo. When the Pharisee who had invited him saw this, he said to himself, if this man were a prophet, he would know who is touching him and what kind of woman she is, that she is a sinner. Sabi, no? Nag-condemn Pariseo. Nang hatol Pariseo. Verse 40, narinig ni Jesus yan. Yung bulong-bulungan nila. Kasi sa pamamagitan ng isang kwento, sabi niya, Simon, I have something to tell you. Si Simon, ito yung si Pedro. Tell me, teacher, he said, verse 41, 2 people owed money to a certain moneylender. One owed him 500 denarii and the other 50. Neither of them had the money to pay him back. So pareso hindi maibayad. Yung isa 500. Paglagay natin peso lang. Isa 500 peso, isa 50 pesos. At parehas hindi kaya magbayad. Anong ginawa nung nagpautang? So he forgave the debts of both. So may katanungan si Jesus Christ, now which of them will love him more? Yung may utang na 500 na pinatawad o yung may utang na 50 na pinatawad?
Tumagot si Simon sa verse 43. Simon replied, I suppose the one who had the bigger debt forgiven. Sabi ni Pedro, yung mas may malaking utang na pinatawad, ito yung talagang nagpakita ng matinding love. Sabi ni Jesus Christ, you judge correctly, Jesus said. Verse 44, then he turned toward the woman and said to Simon, nakikita mo ito bang babaeng to? I came into your house, you did not give me any water for my feet, but she wet my feet with her tears and wiped them with her hair. Verse 45, you did not give me a kiss, but this woman from the time I entered has not stopped kissing my feet. Grabe siguro, just, dalhin nyo sarili nyo, grabe siguro yung sino yun. Kung may background music, grabe. Grabe yung palitan na mapag-uusap. Grabe yung sino nandun, yung parang maggaling lang ng bar, galing ng beer house, yung taron. Siguro yung iba, diring-diri. Si Jesus Christ, hinayaan niya lang. Kasi meron mga nang humahatol na, kadiri, makasalanan. Dapat alam ni Jesus Christ yan. You did not put oil on my head, but she has poured perfume on my feet. Verse 4-7, listen sa mga sinners katulad ko na pinatawad ni Lord, lalo yung mga laking kasalanan. Sabi rito, therefore I tell you, her many sins have been forgiven, as her great love has shown. But whosoever has been forgiven little, loves little. Then Jesus said to her, your sins are forgiven. Siguro kaya meron tayong mga leaders dito, ganun na lang ang paglilingkod nila dito sa church. Kasi alam nila kung gaano kalaking kasalanan inalisan nila sa kanila. Siguro yung iba, papetek-petek lang, tama matagal ko yung pag-serve nila kay Lord kasi feel nila, hindi naman sila makasalanan. Kunti lang sin nila. Kaya walang commitment. Walang paggawa ng grabe yung may love, may joy na gumagawa sa church. Wala. Kasi feel nila righteous sila. So, ang ano pala kapatid, kung ikaw talaga makasalanan, at alam mo yung pinaggagawa mo, you must love God more. Dapat wag mo tipirin ang Panginoon Diyos. Alam mo yung pas mo. Dapat nga, lalo ka nagsisikap eh. Maging closer kay Lord. Tandaan nyo, sino yung close kay Lord will be favored. Pero sino man yung hindi close, yung walang commitment, tandaan nyo, ang sabi sa Galatians 6:7, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi mapabiro, sapagkat ang lahat ng ihasik ng tao ay siya namang aani. Di man mga yon, kapatid, tiyak yan, aani. Actually, ang sabi sa Book of Numbers, tiyak hahabulin at aabutan kayo ng kanyang kasalanan. So, ano mas gusto nyo? Mapalapit kay Lord o hindi? Kaya pala si David, after encountering maraming punishment dahil sa sin niya, nawasak ang family niya, ang sabi niya sa Psalms 27 verse 4 hanggang verse 5, isang bagay ang hinihingi ko sa Panginoon na aking hahanapin, na ako'y makatahan sa bahay ng Panginoon lahat na makaarawan ng aking buhay upang malasin ang kagandahan ng Panginoon at mag-usisa sa kanyang templo. Verse 5, sapagkat sa kaarawan ng kabagbagan ay iingatan niya ako sa lilihim ng kanyang kulandong, sa kublihan ng kanyang tabernakulo ay ikukubli niya ako. Kanyang itatas ako sa ibabaw ng isang malaking lago. Naranasan ni David, kapatid, na i-hunting siya. Naranasan ni David betrayal. Naranasan ni David, kapatid, na mismo anak niya nagkudata sa kanya.
all those things, kahit mali siya, naramdaman niya, hawak-hawak siya ng ating Panginoong Diyos. Sa inyo kapatid, tayo tayong lahat. Sa palagay nyo, ano kaya mararamdaman ni Lord na paglabas mo rito sa church, iniiwan mo rin siya rito? Hindi mo sinasama si Lord sa bahay nyo, kaya wala kayong prayer meeting. Hindi nyo ginagamit ang bahay nyo sa gawain ni Lord. Ano sa palagay nyo mararamdaman ni Lord na pagdating sa work, hindi makita ang Diyos kasama mo? Hindi mo maipagmalaki si Lord. Ano sa palagay nyo mararamdaman ni Lord na sa school, hindi nila kilala na Kristiyano ka at kasama mo si Lord? Sa palagay nyo kaya, sasamahan ka niya sa panahon na may problema ka? Hindi mo nga siya sinasama sa work. Hindi mo nga siya sinasama sa school. Hindi mo nga siya sinasama sa family mo. Hanggang dito lang siya. Sa palagay mo, pagka may karamdaman ka, sasamahan ka ni Lord. Ang palagay mo kaya kapatid, meron na yan problema sa iyong family, sa school, sa work, stress ka, nagkakasabay-sabay problema. Sa palagay mo kaya, sasamahan ka ni Lord. Tanda mo ang liwanag, sinabi sa Santiago, kung lalapit ka sa Kanya, siya ay lalapit sa iyo. Wake up, Sanctuarian. Gusto ni Lord, close kayo. Kaya nga, kinalimutan niya ng paging hari niya, paging Diyos niya. Inubad niya ang paging Diyos niya. Sino tayo para bigyan niya ng pansin? Ang baho natin sa kasalanan. Ang problema pa kung gaano kabaho tayo kapatid, ungrateful pa tayo kay Lord, hindi tayo marunong magtanaw ng utang na loob. Para bagang sinasabi, wala kang ginawa sa akin, Lord. God is trying to get your attention. Sana, kabuksan ng isipan nyo. Iba, pagka-close kayo ni Lord. Iba. Iba, kapatid. Hindi ako perfect person. Naayos pa ako ni Lord. Marami ayos sa akin. Pero pinapil ko siya, kapatid. Daming mapangyari dito sa church, hindi kami pinabayaan. Why? Hindi pinababayaan ni Lord yung mga taong nag-desire maging close sa Kanya. Never. Never. Thank God, yung pag-choose ko na maging close ako sa Kanya, hindi ko tinalikuran. Kahit sulat lang ang dumating sa akin na pwede ba ako pumalit doon sa gawain. Kahit sulat lang, hindi ako kinausap personally. Napil ko si Lord na yung makausap sa akin. Sa atin, ang dami nang lumapit sa atin, ang dami nang palaginip, pero binaling-wala mo lang. Ako'y naniniwala, marami nagbe-benefit sa inyo kasi sa desisyon ko ginawa ko noong 30 years ago. Mga children ko nagbe-benefit kasi sa desisyon ko na mag-close kami ni Lord. Sino ako? Mas maraming karapat-dapat. Kaya hindi ko sasayangin yung privilege na yun, gawing part ng Kohatites. Hindi ko sasayangin. Tulad ng ginagawa lang iba at hindi pinagbubutihan ang mga inassigned task. Kapatid, I hope maging tama ng decision. At kung close kayo ni Lord, alagaan mo yan dahil may demonyo, pipilitin kang mawalay sa Kanya. Ano yung mga kapatid?